Si Tomohiro Kato ang salarin sa tinatawag na Akihabara Massacre noong 2008 sa Akihabara, Tokyo, Japan. Paano niya nagawa ang karumal-dumal na krimen na ito? Sinasabi nila na tayo ay produkto ng pagpapalaki ng ating mga magulang. Pero ito ba ay isang dahilan na magagamit ng isang mamamatay tao sa kanyang krimen? Intindihin natin si Tomohiro Kato, ang salarin sa tinatawag na Akihabara Massacre. Ang kasong ito ay isang insidente na nagbibigay liwanag sa problema ng Japan na tinatawag na violenteng hikikomori. Kung kayo ay interesado sa mga krimen na nangyayari sa Japan, abangan ang mga posts namin tungkol sa mga krimen sa bansang Japan. Sino si Tomohiro Kato? Ano ang nangyari at nagawa niyang i-massacre ang mga inosenteng tao sa Akihabara, isang parte ng Tokyo na kinagigiliwan ng mga otaku o mga taong mahilig sa anime? Si Tomohiro Kato ay pinanganak sa Aomori, Japan, isang prefecture north of Tokyo, noong September 28, 1982. Si Tomohiro at ang kanyang nakababatang kapatid ay lumaki sa isang marangyang bahay sa suburbs ng Aomori. Ang kanyang ama ay nagtrabaho sa isang bangko at wala itong hinangad kundi bigyan ng magandang kinabukasan ang dalawa niyang mga anak. Si Tomohiro ay isang magaling na estudyante noong bata pa siya. Sa katunayan, ang tataas ng kanyang mga grado sa elementarya at isa rin siya sa mga pinakamagaling na atleta sa paaralan niya. Kahit na sinasabi na kung minsan ay madali siyang magalit, isa daw siyang masayahin at masiglang bata. Matagumpay siya sa kanyang pag-aaral sa elementarya hanggang sa pumasok siya sa junior high school. Palagi siyang nagsusumikap upang makakuha ng matataas na grado. Naging president din siya ng tennis club sa middle school. Ngunit noong naging 15 years old na siya, unti-unti na siyang nagpakita ng pagkamuot sa pressure na ibinibigay ng kanyang mga magulang sa kanya. Sa katunayan, hindi na siya umuwi ng bahay sa gabi kung minsan. Napaka-istrikto ng mga magulang ni Tomohiro sa kanya at sa kanyang kapatid. Kung kaya silang dalawa ay kailangang makakuha ng mataas na grado sa eskwela, ang kanilang ina ang siyang nagsusupervise ng paggawa ng kanilang homework. Kung minsan kahit na isang mali lang sa homework ay nagagalit ang ina at pinupunit niya ang homework at pinapaulit kay Tomohiro hanggang ma-perfect niya ang ginagawang homework. Hindi lang sa homework istrikta ang kanyang ina, pati na rin sa ibang aspeto ng buhay sa bahay nila. Kung hindi maubos agad ni Tomohiro ang kanyang kinakaing dinner, ay tinatapon ito ng kanyang ina sa carpet at pinapakain ito sa kanya sa sahig. Ang ina ni Tomohiro ay siyang may kapangyarihan sa loob ng bahay nila. Katulad ng ibang salarymen sa Japan, ang kanyang ama ay napaka-busy sa trabaho at kalimitan ay gabing-gabi na kung umuwi ng bahay. Kahit na umuwi man, maaga rin itong gumigising para pumasok sa trabaho. Ito ay dahil sa work culture ng Japan. Marami sa mga empleyado doon ay nagtatrabaho ng 80 hours a week. Kaya nga merong mga tinatawag na capsule hotels doon para sa hindi na makakauwing mga salarymen kasi wala na silang masakyan. Sa pamamahay sa Japan, ang asawa na homemaker ang nagpapatakbo sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang lalaki ay nagdadala lamang ng pera para sa pamilya. Ang ina ni Tomohiro ay gustong palakihin ang kanyang mga anak na matagumpay kaya grabe ang kanyang pagdisiplina sa kanila. Nung hindi na ma-memorize ni Tomohiro ang multiplication table, ay ipinasok niya ang ulo nito sa bathtub. Ito ay napakasakit para kay Tomohiro. Noong 2000, 15 years old na si Tomohiro. Nakapasok siya sa isang high school na tinitingala na isang elite high school sa Aomori. Subalit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nagkaroon ng magandang karanasan sa pag-aaral doon. Nakaranas siya ng bullying at pag-iisulto. Ang mga grado niya ay ang bababa. Out of 360 students, ay 300 ang kanyang ranking. Ang Elmer High School ay isang masamang panaginip para kay Tomohiro. Ang mga klase niya ay sinasabing palagi siyang nag-iisa at tahimik lang. Pero kung minsan naglalakad daw ito sa loob ng eskwela na may dala-dalang kutsilyo.
Ang masamang relasyon niya sa kanyang mga magulang ay lalong lumala rin. Sabi nga ng mga kapitbahay kung minsan nakikita daw nila si Tomohiro na hindi na pinapapasok sa loob ng bahay at nasa labas lang ng mga ilang oras kahit winter at malamig sa labas. Ang mga guro niya ay dismayado rin sa kanya. Ang nagpalala talaga sa sitwasyon ni Tomohiro ay ang hindi niya pagpasa sa entrance exams ng Takkaido University noong taong 2000. Gusto ng ina niya na maging engineer siya at si Tomohiro mismo ay gustong maging automotive design engineer. Kaya nagpursige siyang pumasa sa entrance exam sa university. Sa pangalawang pag-take niya ng entrance exam ay hindi pa rin siya pumasa. Masyado siyang nabahala sa magiging pagka-disappoint ng kanyang ina sa kanya. Dito na nagsimula ang depression at pagkamuhi ni Tomohiro sa kanyang sarili. Hiyang-hiya siya na wala na siyang nakamit na tagumpay simula nang pumasok siya sa high school hanggang sa pag-take niya ng entrance exam sa university. Napuno siya ng galit sa sarili, sa kanyang ina at mundo. Sa elementarya ay napakagaling niyang estudyante at atleta at maraming pumupuri sa kanya. Sikat siya sa mga kaibigan, pero wala na ang mundo niyang iyon. At ang kanyang ina ay hindi na rin siya pinapansin. Ang nakababatang kapatid na lang ang pinagtutuunan nito ng pansin. Nawala na ng interes ang ina niya sa kanya, kaya ang feeling niya ay nag-iisa na lang siya sa buhay. Gayunpaman, ay nag-enroll pa rin siya sa Tanaka Nihon Automotive College upang maging automotive mechanic. Inisip niya na kahit hindi siya nakapagtapos ng design engineering, ay pwede pa rin siya maging design engineer kung magsimula siya sa ibaba at umangat sa trabaho bilang mechanic. Noong 2005, nakakuha si Tomohiro ng trabaho sa isang truck factory sa Saitama Prefecture. Ito na ang kanyang chance na maging independent at siguro pwede niyang makuha muli ang simpatiya ng kanyang ina at pagmamahal nito. Subalit ang living expenses sa Tokyo ay napakamahal at ang sweldo ni Tomohiro ay hindi sapat sa kanyang pangangailangan. Dahil wala nang pakialam ang kanyang pamilya sa kanya, kaya tinangka niyang magpakamatay noong 2006. Dinrive niya ang kanyang kotse at binangga niya ito sa pader upang magpakamatay. Subalit hindi siya nagtagumpay at nabuhay pa siya. Isang kumpanya ang nag-offer sa kanya ng trabaho. Patapos siyang nagtangkang magpakamatay, medyo umokay na ang kanyang buhay dahil sa bagong trabaho, nagbibigay sa kanya ng sweldong 200,000 yen kada buwan or 80,000 pesos. Ngunit hindi pa rin bumalik ang dati niyang masiglahing sarili noong bata pa siya. Ang Kanto Motor Industry ang kumpanyang nagbigay sa kanya ng trabaho. Ayon sa kanyang mga katrabaho, honest at tahimik na katrabaho si Tomohiro. Mukhang mahinahon naman siya at mahusay sa trabaho, kaya na-extend ang kanyang contract for another 12 months. Sa labas ng trabaho ay wala pa rin siyang kaibigan. Ang kanyang ginagawa kung walang trabaho ay mag-join sa isang online bulletin board kung saan siya ay anonymous. Doon inilalahad niya ang kanyang mga hinanaing sa mundo at sa kawalan niya ng minamahal sa buhay. Ang hobby niya ay tumigil sa bahay at manood ng anime. Palagi siyang gumuguhit o nagdodraw at bihira siyang lumabas kung wala siyang trabaho. Ang mga katrabaho niya ay napansin na siya ay walang ibang interes kundi anime lamang kung nagkikipag-usap sa kanila. Sinasabi rin na siya ay short-tempered, irritable at mapag-isa. Wala siyang kasiyahan sa kanyang buhay, wala siyang direksyon, wala siyang goals, wala siyang pera, walang kasintahan, walang pamilya na nagmamahal sa kanya. Kahit na doon sa online messaging board ay nakararana siya ng stress dahil sa bullying at harassment. Noong June 2008, may announcement ang Kanto Motor Industry na magbabawas sila ng temporary workers from 200 to 50. Nabahala si Tomohiro. Ang sweldo niya sa kumpanya kahit hindi malaki ay nagbubuhay sa kanya. Ang apartment na kanyang tinitirahan ay sa kumpanya rin. At noong June 5, pagpasok niya sa trabaho, napansin niya na wala ang kanyang uniform sa locker. Bigla niyang naisip ang announcement ng kumpanya tungkol sa pagbabawas ng temporary workers. Uminit ang ulo ni Tomohiro at nabahala siya. Inakala niya na ang dahilan sa pagkawala ng kanyang uniforme ay dahil natanggal na siya sa trabaho. Nagwala si Tomohiro, malakas na sinarhan ang kanyang locker door at pinagsisigawan ang kanyang mga katrabaho na tinatanong niya tungkol sa kanyang nawawalang uniform. Hinanap ng mga katrabaho niya ang kanilang boss upang tanungin, ngunit pagbalik nila ay umalis na si Tomohiro. Hindi na siya bumalik pa sa trabaho.
Sa message board, sumulat siya na wala siya kahit isang kaibigan at kailanman ay hindi siya magkakaroon ng kaibigan. Hindi siya pinapansin ng mundo dahil siya ay pangit. Kung may girlfriend daw sana siya ay hindi niya tinalikuran ang trabaho niya at maging addict sa kanyang cellphone. Ang taong may pag-asa ay hindi daw siya maiintindihan. Masahol pa daw siya sa basura. At least ang basura daw ay nare-recycle. Noong inakala niyang nawala na siya ng trabaho, tuluyan nang nawala ng pag-asa si Tomohiro. Nawala na siya sa kanyang sarili dahil sa galit sa mundo. Kung kaya sa kahapunan ng June 6, 2008, pumunta siya sa weapon protection store at bumili ng 6 na daggers, leather gloves at special buttons na nagkakahalaga ng 35,000 yen. Noong June 7, sumakay siya ng Shinkansen upang tumungo sa Akihabara sa Tokyo. Ibinenta niya ang kanyang computer at ibang kagamitan. Ang Akihabara ay isang interesting na lugar. Nasa Central Tokyo siya. Dati siyang sentro ng black market sa Japan pagkatapos ng Second World War. Pero ngayon ay tinatawag na siya na Electric City at famous siya sa buong mundo na lugar ng mga otaku. Ang tinatawag na otaku ay ang tao na obsessed sa mundo ng anime at sinasabing mapag-isa at malungkot sa buhay. At ganitong tao nga si Tomohiro. Maraming mga shop sa Akihabara na nagtitinda ng mga video games, anime, manga, at marami ding cafes at shopping arcades. Ito ay sentro ng popular Japanese culture. Pumunta si Tomohiro sa Akihabara para ibenta ang computer at personal possessions niya. Pagkatapos ay nag-hire siya ng rental truck para daw sa paglipat niya. Pero ang bahay niya ay 160 kilometers sa Akihabara. Wala naman siyang sinabing lilipat siya. Sa kinaumagahan sa sunod na araw, nag-post siya ng messages online. Ang post niya ay tungkol sa kalungkutan at kawalan ng kaibigan. Ang dami ng tao sa Akihabara. 48 minutes sa huling message niya sa online message board at 12:33 p.m. ng July 8, 2008. Minaneho ni Tomohiro ang truck sa crossing na Akihabara at pagkatapos niyang i-ignore ang red light, mabilis ang pagpatakbo niya ng 5-ton truck at sinagasaan niya ang mga tao sa pedestrian at 5 tao kaagad ang nabundol niya. Linggo kasi ang Chodori ay sarado sa mga sasakyan. Ang mga tao ay agad tumulong sa mga nasagasaan kasi akala nila ay car accident lang ang nangyari. Pero nung bumaba na si Tomohiro sa truck na may dalang kutsilyo, nakita nila na mananaksak ito. Gamit ang kutsilyo, sinaksak niya ang kung sino man ang malapit sa kanya. Huminto lang siya noong bigla siyang natakot. Tumakbo siya papalayo at nahuli ng isang pulis na naka-duty sa area. Tinamaan ng pulis si Tomohiro sa kanyang baton. 2 minutes pa lang ang nakalipas na nangyari ang insidente at naaresto kaagad si Tomohiro. 17 ambulansya ang pumunta para tumulong sa mga biktima. 5 tao ang hinimatay at inatake sa puso. 2 ang iniulat na patay pero 7 talaga ang nasawi sa insidenteng iyon. Sa autopsy report, 3 sa mga biktima ang namatay sa pagkabangga sa truck at ang 4 ay namatay sa saksak. Inamin ni Tomohiro ang krimen na nagawa niya. 3 motibo ang binigay niya sa kanyang nagawa. Una ay ang galit niya sa kanyang sarili at sa kanyang kapalaran. Matagumpay siya sa eskwela nung nasa elementarya pa lang siya at marami siyang mga tagahanga. Pero sa high school ay biglang nag-iba ang kanyang buhay at parang wala nang katutunan ng kanyang buhay. Ibinahagi niya ang kalupitan ng kanyang ina pero hindi niya ito sinisi sa kanyang krimen. At kahit paman wala siyang pagmamahal at kabutihan ng loob, nararamdaman mula dito. Ang pag-akala niyang nawala na siya ng trabaho ang nagpagalit sa kanya ng labis na labis. Pero ang sabi ng kumpanya niya, hindi pala siya tinanggal sa trabaho. Akala lang niya na tinanggal siya. Mali ang pag-akala niya. Ang pangalawang motibo na binigay niya ay ang kawalan niya ng katuwang sa buhay. Ang pakiramdam niya, ang pangit niya at pag-iisa na talaga siya sa buong buhay niya. Kung may girlfriend man lang sana siya, hindi niya daw sana nagawa iyon. At ang pangatlong motibo ay ang nais niyang makapaghiganti sa mga taong anonymous na nagbubuli sa kanya sa social messaging board. Galit na siya sa mundo, umaapaw ang galit niya sa dibdib. Isang paghihiganti ang ginawa niyang pagpatay ng mga inosenteng tao. Ang insidente ito ay nakakashock sa buong mundo na nag-aakalang ang bansang Japan ay napakatahimik at walang violent crimes. Isa lang ito sa dumadaming krimen sa Japan na ang nasasangkot ay mga batang mga otaku o mga taong hikikomori, mga taong nagtatago sa mundo at ayaw makihalubilo sa mundo.
Ito ang mga tao nag-withdraw sa society at nakaka-experience ng extreme isolation. Ang plano talaga ni Tomohiro ay pumatay ng maraming tao, kaya hinintay niya na magsara ang Chodori sa mga sasakyan para mga tao lang ang gagamit sa area na ito. Ang mga magulang ni Tomohiro ay makikitang nag-apologize sa isang programa sa telebisyon. Ang kanyang ama ay isang senior officer sa isang bangko, pero nagbitiw ito sa trabaho dahil sa pagtingin sa kanya ng mga kasamahan niya sa bangko. Marami ring pananakot na telephone calls ang natanggap ng pamilya, pero si Tomohiro ay hindi talaga nag-sorry sa ginawa niya. Sinabi ni Tomohiro na nag-post siya ng messages sa social messages board para sana mahuli siya ng pulis bago pa man niya gawin ang krimen. Ang defense lawyers niya ay nag-argue ng insanity kaya niya nagawa ang krimen. Ngunit sa malalim na pagsusuri, napag-alaman na hindi siya nasiraan ng bait at ang ginawa niya ay talagang pinaghandaan at pinag-isipan niya ng mabuti. Kaya noong March 24, 2011, hinatulan siya ng kamatayan sa 7 counts of murder. At noong July 26, 2022, ibinitay na siya. Malaki ang trahedya na naidulot niya sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay nag-divorce pagkatapos ng insidente. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Yuji ay nagpakamatay. Ang ina niya ay nasiraan ng bait at hanggang ngayon ay nasa mental hospital pa. Ang ama niya na lang ang nasa bahay nila at nag-iisa. Tuwing lumalabas siya ay hindi siya nakikipag-usap kahit kanino.